Muling magandang umaga po sa inyong lahat. August 18, 2023. Maligayang pagpasok po ng umaga. Kasi sa aking naging kasaysayan ng buhay, sa araw-araw, ang biyaya ng Diyos ay sumang-atin. Ang aking pong panalangin sa mahal na Panginoon sa umagang ito, Ama namin nasa langit, ikaw po ang aking inaasahan para po ako makapagsalaysay sa mga tao kasi hindi ko po alam ang sasabihin ko. Basbasan mo po ang lahat ng may karamdaman, lahat ng may problema at lahat ng nananalig sa iyo. Kaya sa umagang ito, muli po akong humihingi ng aking sasabihin sa iyo. Salamat po, magandang umaga po, Sign of My Jesus and Virgin Mary, Amen. Ang akin pong tatalakayin sa ngayon ay tungkol po sa mga hiwaga ng karamdaman na hindi ko po pinagsasawaan ang pagpapaliwanag. Ako po ay labis na nalulungkot dahil napakarami po na hindi matae, lalong-lalo na po sa senior citizen. Ang tangi ko pong maipapaliwanag ngayon, araw-araw, nananawagan ako sa mga senior citizen na hindi madumi. Uminom kayo ng 3 araw na langis na palima-lima, kung gusto naman niya 6 na kutsara, kung gusto naman niya 4. Pag inom ng langis, alas 5 ng umaga, walang laman pa ang tiyan, uminom na kayo ng langis. Alas 6 kakain kayo, pagkatapos i-follow up nyo ng hanggang 4-6 na baso na tubig. Mga alauna, alas 2, alas 3, dudumi na kayo kung slight lang ang hindi nyo pagdumi. Kasi ngayon ko na naliwanagan ang lahat ng mga daing ng tao. Kaya nga ako hindi nagsasawa ng pagpapaliwanag kasi napakaraming na naooperahan sa colon. Ha? Hindi nyo ba alam na ang colon ay napakamahal ng operasyon? Ha? Bukod sa roon na naoperahan yan, ha? Yung pagbabalik, panibago na namang gastos. Kaya nga kung sakali man, ito ang aking number, inihahayag ko sa inyo. Ha? Ngayon, kung kayo na may naririnig nyo naman ako sa Facebook, uminom kayo ng langis, maglangis kayo ng niyog, ha? At saka lakasan nyo inom ng tubig. Pagkatapos nun, kung hindi pa rin kayo madumi, naririto ang labatiba kung paano ko ituturo sa inyo. Ako ay nalulungkot kung taga-taga saan ang mga tumatawag sa akin. Hindi naman lahat ay may pera para makarating sa akin. Kaya kung sakali man, isinigaw ko ngayon sa August 18, ang tungkol sa pagdumi. Kasama na ito. Kasi humihina na ang ating katawan, tayong mga senior citizen. Nawala na yung ating lakas ng pagkain, napakahina. Yung iba kung kumain kasi 3 kutsara, 5 kutsara, ano mangyayari doon? At ngayon ko rin na paliwanag sa inyo na kasi marami na kayong nainom na gamot, kaya nawala na yung pang-irinang inyo sa dumi. Ha? Kumbaga nanisnis. Kung nasasabi ko man ito kasi ang bunga ng karanasan ng bilang senior citizen na pinasa ko rito sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Napakarami kong mga na-encounter, marami kong nagiging karanasan. Kaya ginagawa ko, hindi ako nagsasawang magpaliwanag sa inyo araw-araw. Kaya kung sakali man na kayo ay nagkakaganyan, bumili kayo nito, nakakatulong ito. Lagyan nyo ng langisan nyo, ipit nyo. Pwedeng langisan ng puwerta ninyo, sa uterus. Pwedeng langisan nyo din ang puwit ninyo. Ito, alisin nyo, ipapasok nyo ito doon sa loob ng tiyan, sa loob ng puwit. Isusulsun nyo doon, ipipisik nyo doon. Kahit na mga 3 inches dito. Kaya nga, sana maintindihan nyo ko kung paano ko pinagtsatsagain ipaliwanag sa inyo. Dahil nakalulungkot kung taga-taga saan na probinsya ang tumatawag sa akin. Hindi rin sila makuha ng gamot sa butika. Kasi nga ayun, matigas na matigas. Para yun na buto ng sampalok, parang tain ng kambing. Ha? Kaya kung mapapasok itong labatiba na ito, magkakatubig yon. Okay. Ngayon, kung kayo naman bari mo, nakita nyo na yung number ko, tawagan nyo ko at ituturo ko sa inyo. Ha?
Sa aking konting nalalabing buhay ang nais ko talaga matulungan yung mga hindi nadudumi. At kung sakali man na matulungan ko yon, syempre, yung mga anak nun, may matututuhan na rin dito sa aking nalalaman na rin. Hindi ako nagkakait sa inyo, ha? Hindi ako kanya nag-aambisyon para kumita ng pera, hindi, mga anak na nabilang. Kasi naririto na ako, ha? Gusto ko ang aking maging buhay ay maging karanasan, maging alaala sa mga tao. Kasi ito, napakaraming natutulungan ng karamdaman, prostate, colon, fistula, almoranas, lahat ng karamdaman sa loob ng tiyan. Lalo-lalo na yung mga may diabetes, ha? Kailangan nito, mga 4 na beses isang taon maglilinis kayo na ang dugo niyo hindi magka-problema. Bakit nyo hayaan maputulan ng paa, maputulan ng daliri, maputulan ng maraming sangkap sa kamay sa katawan ng tao? Kaya ang aking pananawagan sa inyo, labis-labis. At saka, kasi kapag pala kayo malakas ang diabetes nyo, nilalanggam pala kayo. Ha? Kasi kaya ako nasasabi, ibinibigay sa akin ng dantay ng mahal na Panginoon ang aking sinasabi. Kaya kung sakali man ako'y nagsasabi sa inyo na mga ganito o ganoon, kasi ito, basta sa totoo lang ang aking pagsasalaysay. Kasi kung wari mo, hindi maihias ang tao, ano-ano gagawin na naman yan, idadialysis na naman yan. Ngayon, kinakailangan matuto kayong dumiskarte. Hindi puro dialysis ang paiiranin ninyo. Kasi ang dialysis, wala sa pagaling yan, hanggang doon na lang kayo. Kaya kinakailangan, yung Korea na yan, hindi tumaas. Ito kailangan, mga minamahal kong mga tao, senior citizen at hindi senior citizen, basta hindi madumi, magpundar kayo ng langis ng yog, nalalangisan din ay uterus, lahat, hindi ninyo sukat akalain na natutuyo na pala ang mga sangkap ng katawan natin. Itanong niyo sa akin kung saan nagbubuhat yan. Kasi maraming kulang sa pagkain. May kakainin man, hindi na rin makakain, nawawala ng panlasa. Kaya ngayon, hindi natin mahihirit na magkaroon tayo ng normal na pagdumi. Kaya ang aking pananawagan sa araw na ito, tungkol sa hindi mga madumi. Merong pagkakataon na sa linggo na hindi ka pa madumi. Itanong niyo sa akin, bakit kayo madudumi? Wala kayong kinakain. Kulang sa vitamin, kulang sa ano. Hindi naman sinasabi dito na wala kayong makain. Nawawalan na kayo ng panlasa. At saka nawala na yung takaw ninyo kasi may edad na tayo. Kaya nag-aapura ako ng pagpapaliwanag sa inyo kung ano nararapat gawin dahil ito ang kailangan. Matapos na ibinalita ko sa inyo ang lahat ng bagay, ang aking pananawagan ay tunay na kay ganda. Kasi sa mga tao, nalulungkot din ako. Itanong niyo na naman kung bakit. Lalo yung mga nakabra ng goma. Tapos ay papaliguan. Hindi man lang mangingilin. O maghapon kayo nasa aircon. Pagkatapos maliligo. Yung lamig na yun, nakakaroon ng problema sa mga suso. Kaya kung paulit-ulit man ako na nananawagan sa inyo, sana yung sigaw ko papakinggan nyo. Kasi may makakinig lang sa akin ng 10, 5, napakalaking biyaya na sa tao dyan. Kasi naagapan ko na yung magiging problema na isang tahanan. Ang sigaw ko sa inyo, hindi ngayon na sumakit lang ang suso nyo, sumakit ito, kumat hilalamunan, kumerot ito. Hindi nyo alam na iyon pala mga lamig-lamig lang. Hindi masama na teka muna. Kaya nananawagan ako sa inyo na huwag nyo agad pababayopsi. Huwag nyo agad pababayopsi kasi may pagkakataon pa. Madali na yun kung talagang kailangan. Meron naman pagkakataon na ang cancer na tulog. Kapag kasi inoperahan yan, delikado na tayo. Naroroon na kung ano-anong gamot ang isasampian sa katawan nyo. Sa edad ko neto, napakarami na naoperahan na pagkaraan bumilang lang ng mga 2 buwang namatay na. Mabuti pa hindi na naoperahan. Buhay sila. Kaya kung ako man ay nagbabalita sa inyo, mga kapatid, kinakailangan ito'y maintindihan ninyo. Kasi ito isang biyaya ng Diyos ang aking pagbabalita. Babasahin ko na lang po. Isang magandang umaga, aking mga anak, ang aking mariing paliwanag sa inyo. Ang pinag-uusapan ngayon ay tungkol dito sa nakikita sa suso ng mga bata, senior citizen o hindi man senior citizen. Meron talagang
breast cancer na operahin, yung talagang malalaki na. Ha? Yung malalaki ng ganyan kalalaki bukol. Pero pag sasabihin nyo pa, maliliit pa lang, agap, tapyas din tapyas doon. Nako, delikado. Kaya ipinagpapatuloy ni Mother Paring ang maligayang mahabang pagbasa, lalo-lalo na sa myoma, myoma, uterus, kasama, yan ay konektado sa suso. Kaya ang mga nagpupunta dito, naoperahan na sa myoma, naoperahan na sa suso, ang pista ng bandang huli, dinadialysis pa. Nako, mga kapatid, kaya nga ngayon naririto ako na lagi akong pumupuslit para dumalaw sa inyo araw-araw. Ang akin ay tawag lamang ng pagmamahal. Gusto ko yung aking nalalaman ay may makinabang. Kaya kung ako man ay naririto at lagi kayong nadadaanan kayo sa Facebook, ang aking larawan ay pumaparada sa mga tao na may karamdaman. Nadidinig yung dasal ninyo, kaya magugulantang pa kayo. Walang kaabog-abog na napanood nyo ang Tatak Mother Paring. Ano at kay ganda ng tatak na balita ni Mother Paring na hindi ninyo makakalimutan. Mga anak, naririto aking anak ang hudyat. Ang ibig sabihin, ang mga bakterya lamang ang pumapatlang at pumaparada sa tao. Kaya iyan ang sinasabi na kapag yung bakterya na yan, iyan na nga ang cancer kung tawagin. Pag dumapo sa prostate, cancer. Pag dumapo sa colon, cancer. Pag dumapo naman nagkaroon na lang ng bahagyan lobo-lobo doon sa loob ng matres, sasabihin operahin na yan. Ngayon, tetesting nyo yung mabuti. Kasi kaya ako nagbabalita sa inyo na oras na naoperahan na. Isip-isipin nyo, mga 4 na buwan lang, patay na. Nakakalungkot. Napakababata ng na-ooperahan. Baka hindi ninyo alam. Kaya kung sakali nga, maglangis kayo ng niyog. Purgahin nyo, tiyan ninyo. Linisin nyo ng tubig na mainit. Uminom kayo ng tubig na mainit. Huwag kayong kakain ng matitigas. Huwag kayong kakain ng masyadong masebo. Hindi ba rin mapili sa pagkain? Kaya isang magandang pasalubong sa biyaya ng Diyos ang sumainyo at naririto ang Mother Paring ng Bulacan, laging nagpapahayag sa kaayusan, sa pagsubaybay sa mga tao. Kasi kahit na kayo marunong, marami kayong kulang. Marunong kayo sa papel, marunong kayo sa lahat ng bagay, marunong kayo sa computer. May mga bagay na hindi nyo alam ang takbo ng kabihasnan. Kaya kung ano man sana ang inyong natutuklas kay Mother Paring, ay nako, ang masasabi ko sa inyo ay ganito. Ang kaalaman ni Mother Paring ay biyaya ng mundo, biyaya ng mga tao para siyempre kinakailangan pang pamaduktungan ang buhay ninyo at hindi puro problema ang dadapo. Huwag niyong aabangan yung sakit ninyo. Pag medyo nalinsya, nagkulang na kadiri o tumaas lang ng bagya ang kreatinina niya, umarangkada na kayo ng dialysis. No! Ang masasabi ko sa inyo, muna kayo, magdasal muna kayo, gumawa kayo ng sangkap, magpatulong kayo sa doktor na wag muna kayo magpapaturok dito, emergency dialysis, fistula. Kasi pag na-dialysis na kayo ng one time, ala na, habang araw na yan. Kaya ang aking mariing sinasabi sa inyo, kahit ako sumisigaw, isang biyaya ito ng mundo. Kasi para maintindihan nyo, kasi kung puro nervyos ang iiral sa inyo, nabuhay nga kayo, puro namang kalungkutan at bigati sa mga kasamahan nyong pamilya. Puro luha ang dadating. Makausap lang kayo, puro iyak, daingan sa pera. Dahil ngayon napakalaganap na ng dialysis. Ang pinagmumulan niyan. Slight lang yan. Pipiliin nyo ang mga gagawin ninyo para rin pag-aaral. Hindi basta nabuhay kayo. Para rin lang bistula na higaan. Pagkagising nyo ng umaga, ipagpag ninyo yung higaan ninyo. Kasi baka mamaya madapuan ng bangaw, madapuan ng hanip, maandaanan ng aso, pusa, hindi nyo masasabi. At the best, hindi kinakailangan ng inyong higaan na nauupuan ng iba. Kinakailangan na magkaroon kayo ng por delicadeza. Kasi mayroong pagkakataon na naupo daw sa higaan nyo, yung pala mayroong karamdaman na kung ano pa man,
Kaya kung sakali man, ang lahat ng aking sinasabi, puro mahalaga sa tao. Kaya kung ano man aking mga anak ang binabalita ni Mother pa rin, sana'y maintindihan nyo ang lahat at inam na ito. Ang kanyang tinalakay sa araw at oras na ito ay tungkol sa pananawagan sa mga senior citizen na hindi madumi. At hindi man senior citizen, iyan, nandoon sa kinakain ninyo. Ha? At kung sakali naman, meron talaga na ang minidation ng tao ay umurong, lumiit, lumipot. Ibabalita ko rin sa inyo, ang lalamunan ng mga tumatanda, kumikipot, lumiliit na maliliit at nawawala at namamaos. Kaya ngayon, medyo pag-aaralan nyo, kakain kayo ng madudulas, ipaghalimbawa mo, merong okra, yung madudulas, yung mga leche plan, ha? At hindi baling tumakot-ako kayo, patikim-tikim. Kasi pag hindi nyo nilagyan at minahal ang buhay nyo, ay hindi kayo tatanggihan sa libingan. Ang libingan ay laging bukas, laging naghihintay. Ang buhay naman natin ay dalawang daigdig lang. Isang daigdig na nakapagsasalita, isang daigdig ng kamatayan. Kapag kayo ay dinala na doon, ano tawag sa inyo? Basurang tao. Kaya kinakailangan na hanggang tayo ay nabubuhay, kinakailangan gawin na natin ang maayos na pamamaraan, ha? Ng buhay. Lalo-lalo na, mga kapatid ko minamahal, yung ating dugo, kinakailangan lagi din ayos. Ha? Yung kakain kayo ng paminsan-minsan na balot, yung itlog na sariwa, yung gatas, susunod kayo sa panahon. Kasi kapag humina ang dugo yun, malabo mata nyo. Napakahirap mga pa. Hindi bali sana kung may edad na kayo, mabulag man kayo, tanggap nyo na. At ang ibig sabihin nun, pag kayo ay nabulag, ibig sabihin nun, natapos na yung lente nyo. Ngayon, magdasal kayo, unay Diyos, magdasal kayo. Huwag nyo pababayaan ang mata nyo. Kung kailangan pang paoperahan nyo. Kasi yan, nasisilip din ng doktor kung makakakita pa o hindi. Doktor ang makapagsasalita niyan. Ang sasabihin nyo lang, Dok, tapatin mo po ako kung ano mangyayari. Pag sinabi mong gano'n yan, tatapatin kayo ng doktor. Kasi syempre, nagpapa-opera kayo, syempre susunod yan. Ngayon, hindi masama ang kayo maglakas loob ng pagsasalita sa ating mga minamahal na family doctor. At kay ganda ng ating pinag-usapan sa umagang ito na ang Diyos ang patnubay sa tuwi-tuwi na. Kaya kayo ay dinalaw ko sa araw at oras nito, unmayos kayo. Meron pa rin akong sasabihin, yahabol ko. Yung mga nananawagan ako sa mga taong kumakakandidato na tungkol sa barangay. Mga kapatid kong minamahal, kung kayo ay kakandidato, huwag na pa kayong pauusong ng inom, alak, walang kwenta, wala kayong mararating. Ngayon, ang tangi kong masasabi sa inyo, kung iboto kayo, salamat, at kung hindi naman, salamat din. Kasi pag ang pinairan ninyo yung may magiinom, kakantsawan kayo, lulustay lang kayo ng maraming pera, mauubusan kayo. At akala nyo ba naman yung binigyan nyo ng pambili ng alak na yun, iboboto kayo, hanggang yun lasing, nandoon kayo sa isip niya, pero pag nawala na, nakalimutan na kayo. Kaya ang pananawagan ng Mother pa rin ngayon ay magpakatalino sana kayo. Kapag kayo ay may katangian, iboboto kayo ng tao. Kapag kayo ay mahusay makasama at talagang uubra, hindi nakukuha ngayon ang pakisamahan tungkol sa nakantsawan nabigyan ng ganito, nabigyan ng ganon. Sana nakikiusap ako sa inyo na baguhin nyo na ang tawag sa strategy na yan. Lalo-lalo na ang alak na kasisira ng atay. Ha? Marami na akong nakita, dead ball ng lahat yung mga urig na manginginom. Kaya ngayon, mapapansin ninyo, konti na lang ang manginginom. Kaya kung makikita ninyo na sila puro alak, hindi ka hanga-hanga yan. Ha? Kasi kapag yan ang babarkadahin nyo, patuloy kayo sa madaling kamatayan. Kaya kung sakali man na binalita ko sa inyo na ngayon, kung kayo man ay kakandidato, magtipid kayo. Ha? Alaswerte ito. At sasabihin nyo ganito, pag kayo hinihingan, sabihin nyo, mga brad, mga sister, hindi pa ako nauupo Sige, pag ako'y nanalo, babalikan ko kayo. Ganyan ang maging favorite words ninyo sa panahon ngayon. Hindi naman kinakailangan na magbenta kayo ng lupa para kayo dumaluhong sa halalan na yan. Ha? Uubusin nyo yung pinagbili ng lupa. Baka kung pondo nyo na lang yun at hindi pa ba uubos yun, ang pamilya nyo pa'y nabundat. Kaya kung sakali man, ang sigaw ng Mother pa rin hindi makakasama. Unmayos lang kayo sa tunay na kalalagyan bilang as a true Pilipino.
Huwag kayong masyadong makuha sa usong. At saka yung masyado kayong bulid na bulid. Alam nyo, ang nagsasalita isang mother pa rin. Mapakarami ko ng karanasan sa tawag ng ganyan klase. Kaya kung ako man ay nangungusap sa inyo, may laman, makinig kayo. Ha? Hindi ang lahat ng tinulungan niyo ito, iboboto kayo, hindi. Ako may sabi sa inyo, yung mga wari mo, binigyan nyo, ganito, ganon. Hindi kayo iboboto niyan. Itanong niyo sa akin kung bakit. Iba. Kaya ngayon, ang dasal niya ganito, kung karapat-dapat kayo, manalo, at kung hindi naman, talo. Dalawang bagay lang yan, talo o panalo. Kaya pag kayo lumugar sa ganyan, dali nyo maganda. Matalo kayo, humiti kayo. Manalo kayo, lalo kayo sumigaw, nanalo kayo, sinuwerte kayo. Kaya isang magandang maliwanag na umaga ang aking pagbati sa lahat ng mga tao. At ahihabilin ko rin sa inyo, sipagan nyo. Araw-araw kumakain ng tao, araw-araw umiinom, nagtututbrush, umiinom ng kape, nagbabayad sa kuryente. Kaya alisto kayo sa biyaya ng Diyos, lalo-lalo na sa matatag na paninindigan bilang Astro Pilipino. Ngayon, ako mother pa rin, bumabati sa inyong lahat, lalo-lalo yung nakikinig sa akin na may mga karamdaman. Pakinggan nyo lamang ang Facebook ng Mother pa rin at matututuhan nyo ang sikreto. Huwag kayong matatakot. Huwag basta-basta magkapapa-opera kayo. Love ko kayo lahat ng nagpa-follow up sa Facebook and YouTube. Mother pa rin, bye-bye.